Pati ho, yung kay Bato de la Rosa. Di ba? Huwag na tayong tumuloy kay Bato de la Rosa. Kayo naman, tatakutin nyo na naman. Di ba? Tatakutin nyo na naman si Bato de la Rosa. Ngayon, no, mga bossing, dumiretso, tumuloy tayo dito. No? Kay Yusek Garinho, kay Secretary Garinho, mga kababayan. Dahil hindi ho pinapansin itong mga... Kung maalala nyo, sinabi din ni Secretary Garin na si Promil Boy ay pinapadalhan na nila ng notice, mga bossing, since 2019 pa lang ho, mga kababayan. Oho, yun yung sinasabi nila, di ba? 2019, pero mukhang ignore kila Promil Boy. Ang nakikita ko dito, mga kababayan, nandyan na po yung pinsan ko. Na si Hubby Baker. Dadalawin po natin niya sa Singapore pag tayo po ay napunta doon. Ha? Game. Dahil hindi ho pinapansin itong mga summons, show cause orders na nanggagaling po sa Energy Department, what's next? What do you plan to do next? What's next is we have, as far as the DOE is concerned, as to decision level, this is already final na kasi final na yung 24 billion. Mukhang malabo na makaligtas si Promil Kid, mga kababayan. No? Yung 24 billion na ipinataw, biruin mo naman, ang tagal na nilang inaano. Ang tagal na nila. Ako, mga bossing ang tingin ko dito, yung Cabral Files o yung Lebiste File na tawag ngayon ni Atty. Claire Castro, doon, panakip na lang ho talaga yan, mga boss Ramdam mo na ang ginagawa niya is, eto ako sa Cabral Files. Magiging hero ako dito para hindi marinig. Kasi nga, 2019 pa lang, may notice na sila na ipinapadala kay Lebiste na alam ni Lebiste na iba itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Seryoso ito na talagang pagbayarin yung mga taong lumabag sa batas o pagbayarin yung mga taong hindi tumupad doon sa mga pinag-usapan ng gobyerno. Kaya, dito tayo. No, uso ngayon. Yung Ghost Project, uso ngayon. Etong mga flood control project, makisawsaw ako dito. September, no, pumunta doon kay Yusek Cabral. 'Di ba? Pumunta kay Yusek Cabral. And then, ayun, eto na po, hero po ako dito. Hanggang ngayon, sige nga, tanungin ko nga kayo, mga bossing, ano ang inilabas nitong si Lebiste patungkol doon sa Cabral Files? Hanggang ngayon, wala naman Meron pa sinasabi, wag nyo akong patayin. Wag nyo akong patayin. Kasi kapag pinatay nyo ako, lalabas lahat ang baho ninyo. Lalabas lahat yung mga ito. Ano yun? Hanggang kailan? Di habang nabubuhay, mga kababayan, si Lebiste, walang lalabas na Cabral Files o walang lalabas na mga pinagyayabang niya. Di ba? Yung tipo bang pang-blackmail lang. Lalabas, lalabas, lalabas. Turat mo na lang kaya ilabas mo. Matutuwa pa si Kap Ninyo Barsaga. Paulit-ulit na lalabas, lalabas, lalabas. Wala namang pinapalabas. Mga bossing. Di ba? O tuloy. Kaya mukhang dali dito si Promil Kid. We've waited for them to file a motion for reconsideration. Wala rin. So we will collect, but if they refuse to pay, then we bring it up to Solgen level or the DOJ. Ayan na. Lumalaki na ang problema ni Promil Boy talaga, mga bossing. Level para determine what's the good legal recourse that we have. Are you still giving them time to at least respond? Pero from 2019 pinapadala na nila ng notice. Etong sila Lebiste mga kababayan. Tapos extra time pa. Tingin ko sana dapat hindi na. To the summons or the show cause orders issued by the Energy Department? No more, ma'am. Ito We na po. always, Sorry, mukhang talagang pinal na talaga. yeah, we always allow. Sabi ni Lynn Enriquez, nananakot siya, paano kung patay na siya, di niya na mailabas, dapat sagutin na lang niya
yung akusasyon sa kanya. Correct, no? Hmm. How naman extensions if you just explain, and we do understand naman that there are things that are unforeseen or not within their control. Marami po kami contracts na ina-allow naman yan eh. But we've given them time, we've given them so many chances, and actually kami pa yung humihingi ng update eh, but nothing. So what's Ang sagot eh. Ang sabi naman, kung maalala nyo di ba na interview o nakasama natin, naka-collaboration natin si Atty. Claire Castro. Ang sinasabi, meron sinasabi si Lebiste na wala na, hindi na tumatakbo, etc. or anything na ganito. Wala na, naipasa ko na, iban na yung may-ari niyang mga sinasabing merong violation or achuchuchu. Kaso mga kababayan, parang siya pa din ang may hawak eh. Magulo. Lahat ng statement ni Lebiste ho, mga bossing. Kaya nga ang sabi ko, nagkaso sila kay Atty. Claire Castro. Ipinagyayabang nila, pinangangalandakan nila na maipapanalo nila yon. Samantalang yung nakita kong interview, mismo sa bunganga ni Leandro Lebiste, ang sabi nag-divest siya. Yun din yung sinabi ni Atty. Claire Castro. Kaya paano mananalo yun? Kung ang ipambabala lang po sa korte, eto po yung video na in-interview si Leandro Lebiste na sinabi niya nag-divest siya. Tapos na. Baka isang araw dismiss. O baka nga po sa baba pa lang po hindi na umakyat yan Dismiss na agad Diba? Dahil yung mga ganyan pong walang kakwenta-kwenta na mga pagsasampa ng kaso, walang fiscal pa lang po. Wala na yan. Ngayon mga kababayan, tuloy pa natin to. we've waited for so long, and I don't think we can give so much credibility in any of their response anymore. So are you going to formally issue this penalty of 24 billion pesos to Solar Philippines, ma'am? It's already been sent, the termination, along with the collection, with the fines that the dues that they should pay. If we don't get a response or payment within the time that has been prescribed, then we have to take this to court. Ito talaga ang issue. No? At alam na ito ni Leandro Lebiste, mga kababayan, 2019 pa lang po. Kaya yung mga DDS na nagsasabi, naku yan, inilalabas, ngayon nyo lang inilalabas yung mga issue na yan. Kasi merong Cabral file si Leandro Lebiste. Lintik kayo, hindi nyo pa nga nakikita. Hanggang ngayon nyo, ilalabas. Wala pa din Inunahan niya, nung Lebiste file niya, no? Inunahan niya nung Lebiste file niya na sumambulat lahat ito. Dahil alam niya, lalabas at lalabas. Kaya, ayan na. Cabral files daw, no? Para kapag kayong napuno na, nasagad na yung Department of Energy, kakapadala sa atin ng mga notice, at least sasabihin natin sa mamamayang Pilipino, ginigipit po nila ako diyan sa problema ko diyan sa Department of Energy, no?